Ako nga pala si Kylie. Tinatawag din nila akong Little Searcher. Dahil lagi ako naghahanap. Ayoko nang makalat. Gusto ko nang malinis. Nakakapagod kasi maghanap ng maghanap. Isa nga po pala ako sa mga apo ni Lolo Price. At tuturuan ko kayo ngayong araw papaano sumulat ng research title. Dapat talaga kasama ko si Lucy tsaka si Siri ngayon. Kaso mukhang nag-aaway na naman sila. Lagi kasi sila nagtatalo kung sino ba talagang paborito sa kanila ni Lolo Price. Hi! Nga pala mga ate at kuya, pasupport naman ng video namin by clicking the subscribe button. Tapos pindutin niyo yung bell na may kalembang para updated kayo sa mga videos namin. Maraming salamat! Ngayong araw ituturo ko sa inyo ang kahulugan ng research title at bakit ba natin to kailangan pagtuunan ng pansin. Pangalawa ay ang mga katangian ng magandang research title para nang sa ganun ay maging presentable ito sa mga magbabasa at makukuha kagad ang atensyon nila na basahin ang research paper mo. Pangatlo, tuturuan ko rin kayo syempre kung paano sumulat ng research title. At pang-apat, tuturuan ko din kayo kung paano mag-critic ng mga research title para nang sa ganun alam nyo kung interesting ba o hindi yung title na naisip nyo. Tara na at simulan na natin matuto. The research title summarizes the main idea or ideas of the study. A good title contains the fewest possible words that adequately describe the content or the purpose of the research paper. Madalas, ito yung parte ng research na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Pero hindi nila alam, ito ang pinakauna at pinakabinabasang parte ng research. Tama ka nang narinig. Kumbaga, ito yung mukha ng research mo. Sa title pa lang, magkakaalaman na kung magiging interesado ba ang readers basahin ang research mo o hindi. Kung kaya naman, nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon or else baka walang pumansin ang gawa mo kahit napakaganda pa niyan. Sayang ang pagkakataon na maibahagi mo ang result ng study mo sa buong mundo kung di man lang nila mababasa nang dahil lang sa hindi maganda yung title mo, di ba? Ang paggawa ng research title ay isang maingat na proseso. Napakahalaga, kung kaya't kailangan naman talagang pag-isipang mabuti. Sa pagkakaalam ko na ituro na ito sa inyo ni Lucy, ang working title ay ang narrowed title na nabuo nyo bago pa magsimula ang research. Ito ang tutulong sa inyo upang makapag-focus kayo sa scope o sakop ng research nyo. At hindi kayo malilito o lalayo sa kung ano ba talaga ang objective nyo. Ito ang magsisilbing target nyo na dapat ay magawa for the entire research process. Samantalang ang final title naman ay binubuo pag natapos mo na ang research mo. Pero, ano ba ang pinagkaiba ng working title sa final title? Dalawang bagay lang. Una, ay yung tinatawag na internal consistency. Malinaw na ang working title ay ginagawa sa simula pa lamang para magsilbing guide sa research mo. Pero may isang problema. Ang problema ay kung may nangyari o may pagbabago sa research mo na hindi mo na-anticipate sa working title mo. Dun napapasok si final title. Since final title, final, ibig sabihin, ikaw bilang researcher alam mo na kung ano yung kinalabasan ng research mo. At mas makakapag-isip ka ng mga keywords or ideas ng eksaktong nangyari sa research mo. Itong mga keywords or ideas na ito ang gagamitin mo sa pagbuo ng research title na ituturo ko naman sa inyo mamaya. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag na formatting o pagkakaayos ng research title mo. May mga standards kasi na sinusunod at ituturo ko din sa inyo yan mamaya. As of now, yun yung dalawang bagay na pinagkaiba ng working title sa research title. May tatlong klase ng research title, depende sa intensyon ng researcher. Una ay yung tinatawag na declarative title. Malinaw na ito ay isang klase ng research title na makikita mo kagad ang resulta ng research paper. But still, may engganyo ka pa rin na magbasa kasi mabubuo yung tanong na, paano nangyari yun? Halimbawa, acute high-intensity interval exercises reduces colon cancer cell growth. Descriptive title. Sa research title na ito ay nilalarawan mo lang ang mga elements ng research mo, pero wala kang intensyon na sabihin kagad ang magiging resulta. Halimbawa, building interconnectedness.
a study of high schoolers and their expectation of their schools. Pangatlo, interrogative title. Ito naman yung research title in question form. Kumbaga, binubuhay nito yung curiosity na nagbabasa sa pwedeng kalabasan ng research. Kumbaga, hinahayaan nito ang reader na magkaroon ng standpoint sa paper niya bago niya i-reveal yung result ng study. Lahat naman tayo kayang gumawa ng magandang research title. Pero iba pa rin yung outstanding kumpara sa iba. Kung kaya naman mahalagang pag-aralan ang mga characteristics nito o yung tinatawag na 3Bs. Una, be informative. The core values, phenomena, or concepts you are contributing to are there. The purpose of your paper is clear. Sa madaling salita, isang basa pa lang sa research title mo para bang nakikita na ng reader yung focus ng study mo, yung direction, yung gusto mong ipakita, which is mahalaga para malaman niya kung maganda bang basahin yung research mo o hindi. Pangalawa, be argumentative. Ideally, this may include the process that connects your core variables or the empirical pattern you demonstrate for your phenomenon. Kumbaga, ikaw researcher, may gusto kang iparating sa mga mambabasa mo na maaaring magbigay sa kanila ng direksyon saan ba papunta ang focus ng research mo. Kumbaga, dito mo pwede i-present ang stand mo as a researcher sa isang particular issue na nakikita mo as your point of research. Be intriguing. It attracts the attention of the reader. It promises something interesting and a new argument or explanation that the reader has not encountered before. Kumbaga, sa point na ito, para bang pinasasabik mo ang mga readers mo sa malalaman nila kapag binasa nila yung papers mo. Yun bang mapapaisip sila sa magiging resulta ng research mo? Parang pocketbook lang yan o palabas sa TV. Kung alam mo yung kalalabasan, manonood ka pa ba? Di ba hindi? That's why napakahalaga na makuha mo ang atensyon at interest ng mga readers mo. Karagdagan sa mga nabanggit ko kanina, the research title must accurately indicate the subject and the scope of the study. For example, immigration, economic hardships, and their influence on anger and anxiety in preschool-aged children. Malinaw na ang preschool-aged children ang mga subjects. At ang immigration, economic hardships, and their influence on anger and anxiety ang scope o sakop ng magiging research mo. Ang galing, di ba? Avoid using abbreviation o yung mga pinaikling salita. Rarely use abbreviation or acronyms unless they are commonly known. For example, predicting house prices, ordinary least squares versus data mining approaches. Kung mapapansin nyo, ginamit niya ang abbreviation na VS, stands for versus, which is commonly known naman sa lahat sa atin. Another one, use words that create a positive impression and stimulate reader interest. Katulad nga ng sinabi ko kanina, the research title must scope the interest of your reader para maengganyo silang magbasa. For example, birds of a feather or do opposites attract. The impact of personality traits on constraint and homophilia within social networks. Use current nomenclature from the field of study. Nomenclature, meaning yung mga technical na pagbibigay ng pangalan depende sa rule ng field na kinabibilangan mo. Identify key variables, both independent and independent. I-recall natin na ang independent variable ay ang nakakaapekto sa dependent variable. So for this example, impact of graduate level education on the wage gap. Ang graduate level of education ang independent variable dahil ito ang nakakaapekto sa wage gap, which is the dependent variable. Pero may mga pagkakataon naman, particularly sa descriptive research, na ang independent at dependent variable ay hindi natin ina-identify sa title. Bakit? Yun ay dahil ang descriptive research ay walang manipulation na nangyayari. Kung kaya naman, hindi natin ina-identify kung ano ang nakakaapekto o ang independent variable at yung naapektuhan o ang dependent variable. Gayon din sa correlational research na kung saan walang malinaw na independent variable at dependent variable. Yun ay dahil wala naman tayong binabago.
Sinusukat lang natin yung relationship ng dalawang target variables. Pero, hindi malinaw sino ba ang independent at dependent variable dahil pwede sila magpalit ng role. Tama ka. Ang independent variable ay pwedeng maging dependent variable at ang dependent variable naman ay pwedeng maging independent variable. Suggest a relationship between variables which supports the major hypothesis. Ang ibig sabihin ng hypothesis ay posibleng paliwanag sa isang event o pangyayari. Ito ang defining point ng isang research study. For example, potential effects of income inequality on the obesity problem in China, na kung saan tinitignan ang posibilidad na ang income inequality ang posibleng paliwanag bakit nangyayari ang obesity problem sa China. Titles are usually in the form of phrase, but can also be in the form of question. Katulad nga ng sinabi ko kanina, meron tayong tinatawag na interrogative title. Hindi lang declarative, hindi lang descriptive, kundi pwede rin ito in question form. Para nang sa ganun ay mas gawing kapanapanabik para sa mga mababasa ang naging resulta ng nasabing research. Is limited to 10 to 15 substantive essential words. Kung mapapansin nyo, yung mga ginamit nating title kanina ay hindi pa lumalagpas sa quota na number of words. Ito naman yung mga pinaka-iiwasan sa pagsulat ng research title. Una, vague terms o yung mga malalabong salita. Kasi nagkukos ito ng confusion sa mga magbabasa. Number 2, avoid clichés and platitudes o mga overused na salita na wala namang importanteng kahulugan. Number 3, obvious or non-specific openings with a conjunction, gaya ng paggamit ng analysis of, results of, an experimental investigation, which is malinaw na part ng research process at hindi naman kailangang i-reiterate pa sa reader. Pang-apat, abbreviation, initialisms, and acronyms o mga pinaikling salita. And number 5, period generally has no place in the title. Ito din ang mga karagdagang bawal sa pagsulat ng research title. Basahin nyo na lang ha. Additionally, meron tayong tinatawag na subtitles. Ito yung mga dagdag na salita na idinudugtong natin sa main title para magdagdag pa ng impormasyon about sa research paper mo. Pwede rin ito in question form. Pero as a rule of thumb, kung sa palagay mo okay na yung content or information na nasa title mo, you don't have to add subtitles. Ito ang iba't ibang role ng subtitles. Una, explainer provides additional context. Add substance to a literary, provocative, or imaginative title or quote. Qualifies the geographic scope of the research. Qualifies the temporal scope of the research. Focuses on investigating the ideas, theories, or work of a particular individual. Identifies the methodology used. Defines the overarching technique for analyzing the research problem. Ngayon, eto na. Nandito na tayo sa tamang paraan ng pagsulat ng research title. Pag-aralan nyo mabuti ha, kasi walang definite pattern. Depende na lang sa reasoning mo as a researcher para mag-come up ka sa isang effective na research title. First step, ask yourself a few questions about your research paper. What is my paper about? Dito mo ipapaliwanag briefly ang whereabouts ng research mo. At this point is, my paper studies how program volumes affects outcomes for liver transplant patients on waiting lists. What methods did I use to perform my study? At this point, I employed a case study. Number 3, what or who was the subject of my study? In this example, we have, I studied 60 cases of liver transplant patients on a waiting list throughout the US aged 20 to 50 years. What were the results? O yung resulta ng naging study mo? My study revealed a positive correlation between waitlist volume and negative prognosis of the transplant procedure.
Ang susunod naman is to identify and list keywords or phrases from these responses. Tama ka. Yan yung mga importanteng salita na pwede mong gamitin sa pagbuo ng title mo. And be careful. Kasi baka may makaligtaan kang salita na importante pala sa research paper mo na magagamit mo sana sa research title mo. At this point, ito ang mga important keywords based sa sagot natin kanina. Next, ay bubuo ka ng isang mahabang sentence containing those essential words na inilista natin kanina. For example, this study employed a case study of 60 liver transplant patients around the US aged 20 to 50 years to assess how the waiting list volume affects the outcome of liver transplantation in patients. Results indicate a positive correlation between increased waiting list volume and a negative prognosis after the transplant procedure. Kung mapapansin nyo, lahat ng highlighted words ay yung mga keywords na in-identify natin kanina na magagamit natin sa pagbuo ng research title. Mula sa mahabang sentence na binuo natin kanina, isa-isa nating tatanggalin yung mga salita na sa palagay natin ay hindi masyadong importante. Tandaan, ang target talaga natin ay at most 15 words. As of now, ang word count natin ay 50. Masyadong marami. So, kailangan natin yang bawasan ng bawasan. Hanggang sa pumasok tayo sa word count quota. Una, tanggalin natin to. The study employed. Bakit? Kasi obvious na ito ay research. So, no need to mention. Pangalawa, tanggalin natin yung mga excess na article na the. Pangatlo, tanggalin naman natin yung inpatients. Results indicate A. Kasi indication na yan ang result. So, hindi natin yan isasali sa research title. Then finally, tanggalin naman natin yung after the transplant procedure. Why? Kasi alam naman natin na bago ka ma-count as respondents ng research na to, dapat malinaw na ikaw ay tapos na sa transplant procedure. Meaning, there is no need to indicate that as well kasi given na yan sa lahat ng respondents. Pagkatapos nating alisin ang mga non-essential words kanina, aayusin ulit natin to para makabuo tayo ng mas maikli pero meaningful na research title. And at this point, ang word count natin ay 38. Nabawasan na. Pero marami pa rin. Alam naman natin na ang quota number natin is at most 15 words. Kung kaya naman, uulitin pa ulit natin yung nasabing proseso. Again, una, tanggalin natin yung 60 at around the US age 20 to 50 years. Bakit? Kasi yan ay parte na ng chapter 3 o yung tinatawag na research methodology na kung saan naka-indicate ang mga information na ito ng mga respondents mo. So pwede na natin yan tanggalin since wala naman din masyadong contribution sa research title ng study mo. Also, tanggalin natin yung and showing a positive correlation between increased waiting list volume and a negative. Bakit? Kasi malinaw naman na yan yung mismong result. Kumbaga sa pelikula, kung ilalagay mo yung ending ng palabas sa title pa lang, palagay mo ba papanoorin pa nila yung pelikula na ginawa mo kung alam na nila yung kalalabasan? Spoiler alert! Syempre hindi. Kumbaga, kailangan mo silang i-excite sa magiging resulta o kalalabasan ng research paper mo. Kung mapapansin nyo, ang word count natin ngayon ay 19. Pero kapag mas inayos pa natin ang mga salita, we will eventually come up with 15 words. Eh di pasok na tayo sa limit ng research title. Finally, we have assessing the impact of waiting list volume on outcome and prognosis in liver transplantation patients. Ngayon, subtitle is optional. Kung sa palagay mo, your main title can stand alone, katulad nga ng sinabi ko kanina, pwede na kahit wala ng subtitle. Pero kung sa palagay mo, kailangan mong dagdagan ng konting twist, or spice, or information yung title mo, pwede naman. Hindi na yung dadagdag sa word count. At this point, we have assessing the impact of waiting list volume on outcome and prognosis in liver transplantation patients. A case study of US adult patients age 20 to 25. Nakuha niyo ba? Madali lang ba? O mahirap? Isa pang example? Sige. Again, step 1. Ask yourself a few questions about your research paper.
What is my paper about? Tungkol ba saan ang research paper mo? My paper studies whether X therapy improves the cognitive function of patients suffering from dementia. What methods did I use to perform my study? It was a randomized trial. What or who was the subject of my study? I studied 40 cases from 6 cities in Japan. What were the results o yung mga naging resulta? There was an improvement in the cognitive function of patients. Pagkatapos nun, ililista ulit natin yung mga significant or essential words. Mula dun, bubuo tayo ng isang mahabang sentence na included lahat ng essential words na sinulat natin kanina. And at this point, we have, this study is a randomized trial that investigates whether X therapy improved cognitive function in 40 dementia patients from 6 cities in Japan. It reports improved cognitive function, which is 28 words. So, kailangan pang bawasan. This study is A. Kasi research to. Obvious and redundant na kung sasabihin mo pa yon. Also, tanggalin din natin yung that investigates whether. Again, research to. And kasama sa research process is to investigate. So again, hindi na yan kailangan pang isali sa research title. Kasi given na yun. Finally, tanggalin din natin yung it reports improved cognitive function. Kasi yan na yung mismong result. So again, kapag descriptive title, hindi natin nilalagay yung result sa mismong title. Ang mga ilalagay lang natin ay yung mga element na ginamit natin sa mismong research natin. Once na tinanggal natin yung mga salitang yun, ang matitira na lang is randomized trial of X therapy for improving cognitive function in 40 dementia patients from 6 cities in Japan. Pero kung mapapansin nyo, that is 18 words pa. So lagpas pa rin. Kailangan pang bawasan. At this point, tanggalin natin yung in 40 at from 6 cities in Japan. Since nasa research methodology naman yung mga yan. And hindi masyado nagko-contribute sa focus ng research natin. From this, we finally have randomized trial of X therapy for improving cognitive function among dementia patients, which is 12 words na lang. Again, by rearranging the words, we will come up with 11-word research title, and that is randomized trial of X therapy improves cognitive function among dementia patients. And finally, by adding subtitle, but again, it is optional. Our title will now become X therapy improves cognitive function among dementia patients, a randomized trial. Kamusta? Nadalian ba kayo? O nahirapan? Please let me know by putting your answer in the comment box para naman maipaliwanag ko pa ng mas maayos sa mga susunod kong videos kung kinakailangan. Salamat! Ngayon, tapos na tayo sa pagsulat ng research title. Ang susunod naman ay papaano tayo magkikritik ng research title. Okay na ba yung ginawa mong title o hindi? Dapat masagot ng title mo lahat ng criteria na nakapaloob sa box na ito. Ang una, does your title predict content? Isang basa mo pa lang ba alam mo na kung tungkol saan ang research na babasahin mo? Next, is your research title interesting? Again, dapat makuha ng research title mo ang attention ng nagbabasa. Yung interest niyang basahin yung research paper mo. Does your research title reflect tone? Malinaw ba yung gustong mangyari ng research paper mo? Kasi posibleng alam mo na yung nilalaman ng research paper mo, pero hindi mo naman alam kung ano ba ang gusto mong tumpukin o i-emphasize na idea. And finally, does your research title contain keywords? And again, yun yung mga mahalagang salita. Tara, simulan na natin. Una ay coronavirus disease, COVID-19. Tignan natin isa-isa. Predict content? Yes, about coronavirus. Interesting? Yes, kasi current issue siya. Reflect tone? No. Why? Hindi naman malinaw kung anong gustong tumpukin ng mismong researcher about coronavirus. Contain important keywords? Isa lang. Pero hindi sapat yun. So, let's move to another example. Impact of coronavirus disease. Predict content? Yes, it's about coronavirus.
Interesting? Yes. Kasi current issue siya. Reflex tone? Yes. Kasi alam na natin at this point ano ba yung gustong mangyari ng researcher, and that is to know the impact or effect of coronavirus disease. Contains important keyword? No, hindi pa rin sapat. Kulang na kulang ang detalye para ilarawan ang mismong research paper. Impacts of coronavirus disease on sustainability and economy. Does it predict content? Yes. Interesting? Yes. Reflect tone? Yes. Kasi mas detalyado na to kumpara kanina. Contain keywords? No. Kasi masyado siyang malawak at hindi pa natin masyadong makita yung focus ng study. And finally, coronavirus disease, COVID-19. Impact on psychology, sustainability, sustainable development, and global economy. Predict content? Yes. Interesting? Yes. Reflex tone? Yes. Contain important keywords? Yes. Kung mapapansin nyo, mas specify na siya kumpara kanina. Mas alam na natin yung research focus. So another example tayo. Example number 1. Benefits of meditation for the nursing profession. A quantitative investigation. So i-analyze muna natin. Kung mapapansin nyo, inilalarawan ng Title 1 ang mismong topic. So predict content? Yes. At yung method na ginamit, which is an important keyword. Pero hindi catchy yung title. Hindi pansinin. So, interesting? No. Reflex tone? No. Second, why mindful nurses make the best communicators? Pero hindi nagbibigay ng impormasyon tungkol sa method na ginamit niya sa study niya. Kaya baka puro opinion niya lang ang mabasa natin. So does it contain important keywords? No. Ang title 3 naman ay interesting basahin dahil sa word na ginamit. Meditation gurus. Wow! Pero wala namang malinaw na sinabi anong meron sa research paper niya. Title 4, Nurses on the Move, a quantitative report on how meditation can improve nurse performance. Ang title 4 naman ay interesting basahin. Meron ding subtitle na nagbibigay ng impormasyon about sa nilalaman at methods ng study niya. So lahat yun ay yes. Dito na nagtatapos ang lesson natin mga ate at kuya. Sana ay marami kayong natutunan sa lesson natin ngayong araw. Kung meron mang malabo sa inyo sa lesson na ito, pwede kayong mag-comment sa comment box para masagot natin yung mga katanungan nyo. At kung naging interesting sa inyo ang lesson na ito, please like this video. Again, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!